Akala mo chill lang sa Slurpee Run hanggang sa may sumabay na hindi mo dapat makita. 2:00 ng madaling araw, tipikal na gabi ng overtime. Pagod, gutom at medyo lutang nagdesisyon akong dumaan sa 7-Eleven sa may E. Rodriguez bago umuwi. Alam mo yung vibe ng convenience store sa oras ng gabi? Tahimik, malamig, parang may sariling mundo. May kakaibang linis ang sahig, parang bagong mop. Pero may amoy na hindi ko mawari. Hindi panis, hindi kemikal. Parang formalin. Habang pumipili ako ng instant noodles, napansin kong may isang lalaki sa sulok ng store. Nakatayo lang. Hindi siya namimili. Hindi rin gumagalaw. Akala ko staff pero wala siyang uniform. Nakaitim, nakahood, at parang basang-basa ang sapatos. Hindi ko siya pinansin. Baka pagod lang din. Paglapit ko sa counter, napansin kong wala yung usual na cashier na si Ate Liza. Sa halip may bagong lalaki. Maputla, parang hindi sanay ngumiti. Tahimik lang siya nag-scan ng items ko. Walang good evening, walang thank you. Pero ang pinaka-weird, hindi gumagalaw ang screen ng POS. Walang total, walang resibo. Paglabas ko, napalingon ako sa loob. Wala na yung lalaki sa sulok. Pero may naiwan siyang marka sa sahig. Mga basang yapak, papunta sa freezer ng ice cream. Curious akong bumalik sa loob. Walang customer, walang cashier, walang kahit sino. Tumunog bigla yung chiller. Parang may bumukas na pinto. Pero walang tao. Nang lumapit ako, may nakita akong lumang larawan sa gilid ng freezer. Black and white. Faded. Group photo ng mga empleyado ng 7-Eleven. Isa doon kamukha ng lalaking nasa sulok kanina. Pero may date sa likod. 1998. At may sulat. Rip, Joel. Dito ka pa rin namin kasama. Naganap ako ng staff. Wala. Tumakbo ako palabas. Pagtingin ko sa relo ko, 3:33 ng madaling araw. Isang oras akong nawala. Kinabukasan, binalikan ko yung branch. Iba na yung cashier. Tinanong ko kung may Joel na nagtatrabaho doon. Tahimik lang siya. Pero may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Sir, matagal nang sarado yung branch tuwing 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Maintenance hours po. Baka ibang branch po yung napuntahan niyo. Natigilan ako. Pero imposible. Yun ang branch na malapit sa bahay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino si Joel. Pero may mga urban legend sa lugar na yun. Isang empleyado raw ng convenience store na nalunod sa basement ng bumaha ng 1998. Hindi raw nahanap ang katawan. At minsan bumabalik siya para magbantay. Hindi ko na muling binisita ang branch na yon sa oras ng gabi. Pero minsan sa tuwing dumadaan ako, parang may nakatingin mula sa loob. Hindi gumagalaw. Hindi namimili. Naghihintay lang. Ako si Ken. At ito ang aking haunted journal.